Alam nyo ho, ngayon pa lang, siguro dapat mag-ipon-ipon na itong si Palace Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro, ng 110 million. Ito ay siyang danyos na hinihingi ni Batangas Congressman Leandro Legarda Libiste. Ito ay kanyang yung pagsasampa niya ng kasong civil. Civil ho ito, civil case. Libel case laban po dito kay Yusek Castro. Kasi ba naman, talagang naghahasik po ng fake news. Kasi sa mga nakarang, kala ko ba, di ba, nilalabanan po ng Malacanang itong fake news, pero lumilitaw na reyna pala ng fake news. Ito pong si Yusek Claire Castro. Kaya sa aking pananaw ho, mga kababayan, at tinignan ko pati yung kanyang vlog, mga kababayan, talagang lumilitaw ho na meron pong mali siya, na kung saan parang talagang gustong durugin at siraan ito pong si Congressman Libiste. Mga kababayan. At pero ito ho, sabi nga ho ni Congressman Libiste, talagang nagugulat ho siya at sana ito hong kanyang pagdidemanda, pagsasampa ng kaso, ay matitigil na yung pagkapakalat ng fake news ni Yusek Castro. At kasi alam niyo ho, swerte nga ho ni Castro Naawa pa ho itong si Congressman Libiste dahil sa hindi po kasong kriminal ang isinampa kundi sibil. Dahil sa kapag sibil, pera lang ho at magmumulta ka o magbabayad ka sa danyos. Kaya lang 110 million pesos. Laki ho nito. Yusek Claire, mag-ipon-ipon ka na hanggang ngayon. At alam niyo ho, kapag civil case ay maaring tumagal ho ito. Kaya ako, paniniwala ko rito, baka wala na sa pwesto ang iyong amo na si Pangulong Marcos Jr., andyan pa yung kaso at ang masaklap, wala na ang iyong amo, bigla nagdesisyon, yari ka. Olats ka, talagang yadba ka, bayad ka rito ng 110 million. At dito ho, mga kababayan, ay sabi nga po ni Congressman Libiste, ito'y para, tigilan na yung fake news laban po sa kanya. Alam nyo, ikunento ho ni Congressman Libiste na talagang pinroject po siya nitong si Yusek Castro dahil sa noong December, nung magsimulang magsalita, ito pong si Congressman Libiste at talagang uminit po yung kanyang mga pagbubunyag sa Cabral Files. Alam nyo, naka-15 na content o episodes ito hong si Yusek Castro dito po kay Congressman Libiste. Biro niya, 15. Tapos sabi niya pa nga, yung pinakahuli, 2 pa sa isang araw So talagang pinanggigilan at pinrajik ho itong si Congressman Libiste nitong si Yusek Castro. At hindi natin malaman kung ano ba talaga yung kanyang motibo. Pero sa aking pananaw, ang motibo ho rito talagang sirain, wakwakin. Ito hong imahe ni Congressman Libiste na parang lumilitaw na siya po ay kritiko po ng Marcos Jr. administration. Pero sabi po ni Congressman Libiste, hindi raw siya kalaban ng administrasyon, kundi siya po ay lumalaban dito po sa mga nangyayaring katiwalian, lalo na po sa DPWH. Eto, panoorin ho natin mga kababayan. At mamaya, unahin muna natin, ito pong si Congressman Libiste. Mamaya, kumuha ako ng kaunti na portion kung paano niya talagang binigyan ho ng kulay at minalisyahan ito hong pagkakabenta ni Congressman Libiste sa yung kanyang shares at kung saan ay bilyon-bilyon piso ang kanyang kinita. Pinalitaw ho doon parang may conflict of interest, kung ano man. Pero eto ho muna, itong kwento ni Congressman Libiste kung papaano umabot yung kanyang desisyon na kasuhan na po ng sibil. Sibil lang ho Kaya lang 110 million. Kasi kung kriminal, halimbawa, cyber libel, may kulong ho yun. Pero ayaw niya na ho makulong. Pero ito para lang matigil ho yung pagkapakalat ng fake news at pagiging chismosa nitong si Yusek Claire Castro. Panoorin po natin itong pahayag ni Congressman Libiste kaugnay ng kanyang pagsampa ng kasong sibil laban po dito kay Yusek Claire Castro na ang danyos ay nasa 110 million pesos. Ito, panoorin ho natin si Congressman Libiste. Sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin.
nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon na po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel o criminal case. Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinambahan ko natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. At pag-aaralan natin po ang ating mga susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin. Baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung anong-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta, tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman po sa akin, at kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. In fact, in some ways, nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin. Pero sana naman po, purihin niya ako, huwag niya akong i-criticize dahil lahat ng to tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Sana, katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH. O yan po, ang pahayag ni Congressman Libiste at press con niya ho yan matapos yung kanyang paghahain ng kaso sa Balayan Regional Trial Court dyan po sa Batangas. At sabi ho niya, ang paghahain niya raw po ng kaso ay isang paraan upang magkaroon ng legal na paglilinaw at maiwasan yung paulit-ulit ho na pagkapakalat ng mga mapanirang pahayag o fake news sa mga pribadong individual at opisyal. O yun po ang pahayag ni Congressman Lebiste. At bagamat ang matindi ho rito, mga kamayan talagang ultimo itong si Ombudsman Remulla, talagang sablay ho silang dalawa. Mga kababayan, dahil sa ang sabi ho, may katwiran pa nga si Yusek Castro, kanyang pinagbatayan, ay itong si Ombudsman Remulla. Pero kung talagang ikaw ay tunay na mamamahayag, sa bagay, vlogger ka. At, di ba, siyempre dapat i-check mo at maging responsable ka. Di ba? Na, kasi ito, malinaw ho, may conflict of interest kasi yun rito Kasi undersecretary ka na, tapos nagbablog ka pa. Tapos ang binibira mo sa iyong vlog, yung mga kumakalaban sa iyong amo. Di ba? Parang ganun, anong klase ho? Kasi kapag ikaw ay nasa gobyerno, halimbawa, Presidential Communications Office, magbibigay ka ng mga tamang impormasyon, di ba? Lalo na ho yung mga nangyayari, yung mga mabubuting nangyayari sa gobyerno. Kaso wala ho Basta't lumalaban po o kritiko ng administrasyon, binibira mo sa iyong vlog. Yun ho, mga kababayan. So, well, abogado naman ho itong si Yusek Castro, tingnan ho natin, at least pwede niya ipagtanggol yung kanyang sarili at wala na siyang babayarang abogado. Kaya lang, yung sa aking pananaw ho, mga kababayan, parang talagang malinaw na meron po siyang meron po siyang mali siya at na gustong sabihin dito sa pagkatao ni Congressman Libiste. Kasi ang sabi niya ho, parang ipinagtataka niya, papaano at parang pinagkakitaan yung pagkakakuha ng franchise. Malinaw na nga ho na yung ibinenta ni Congressman Libiste na kumpanya ay wala ho yung prangkisa. At ako naman, siguro hindi naman mga tanga at bobs itong mga yung Meralco, MGen, na kung saan bibili sila ng kumpanya na bawal ho. Kasi bawal ho talaga Alam naman siguro ng mga abogado ng mga
ng kumpanya ni MVP. Di po ba, na talagang hindi po pwede. Wala ho eh. Kaso talagang ang masakla po rito, mga kababayan, matapos po yung yung pagkaka-demanda, pinanindigan pa ho ni Jose Claire Castro yung kanyang kasinungalingan. At yung nagpapalusot pa ho, mga kababayan. So, kapag ganito, dapat talagang tuluyan mo ito, Congressman Libiste. At 110 million na civil damages. Maliwanag ho, malaki ho ito. Ito, pakinggan ho natin Kumuha ako sa kanya, sa kanyang vlog. Na kung saan, meron po siyang paliwanag. Ang sabi niya, yun daw ho ay halaw raw po ito sa naging pahayag ni Ombudsman Remulla. Ito, panoorin ho natin. Ito hong pahayag ni Jose Claire Castro sa kanyang vlog. Ito ho. Issue na lang. Isang issue dito kay Congressman Libiste because of the Solar Philippines. Lumalabas siya parang 3 pa nga to, pero lumalabas na sa isang issue, parang 2, SPNEC and Solar Philippines. Pero may Solar Bayan Parang ang parent company yata, kung di tayo nagkakamali, Solar Philippines, tapos parang, although different ito, pero parang separate companies, SPNEC at saka yung Solar Philippines. So yung SPNEC nabenta ang 80 plus or ilang porsyento ang naibenta. 80, 50% something. Basta majority na po ang MGen or Meralco Gen. Pero may natitira pa kasi sa nakikita natin dito, lumalabas 18%, tapos minsan naman daw 16%, but still may pag-aari pa rin, 'di ba? May pag-aari pa rin doon si Congressman Libiste, doon sa SPNEC. May naiwan pa sa kanya So, una, tanong natin, di ko kasi nakita yung SALN nito, mga kaibigan. Sa SALN ba, kung siya pa yung may-ari nito, na-declare ba yun? Na-declare ba yun? Bakit? Ba't kailangan i-declare? Siyempre, asset yun di ba? So, kung asset ito, tapos congressman ka, tapos siyempre yung nagbibigay ng franchise, tapos nandiyan ka ngayon sa Kongreso, at nandiyan pa rin ang kumpanya na nakikipag-deal mismo sa gobyerno, definitely mga clear, conflict of interest, pumapasok na conflict of interest. Tapos, lumalabas itong si Congressman Libiste ay ang richest Congress, member of the Congress. Parang 54 billion siyang pinakamayaman. Yun ho, narinig niyo po, mga kababayan, ito hong pahayag ni Jose Claire Castro at talagang tila kinukulayan niya, na parang pinalilitaw niya po na meron pong conflict of interest. At yung may binabanggit ho siya na ito bang pagbenta ng kanyang shares sa kanyang kumpanya ay nailagay ba sa kanyang SALN, yung Statement of Assets and Liabilities and Network. Kasi lahat po ng mga opisyal o empleyado ng gobyerno ay obligado ho. Pero alam niyo ho, kung nag-search lang ho, nag-research ito hong si Jose Claire Castro, mga kababayan, siguro kahit na i-google niya o i-chat GPT niya, lilitaw ho, mga kababayan, na binanggit ho na kasama ho ang mayroon 34 billion pesos ay nasa Statement of Assets and Liabilities and Network ni Libiste o yung kanyang SALN at base raw po ito sa halaga po ng kanyang yung cost of acquisition and not market value, 34 billion. So tinataya yung ibinayad sa kanyang kumpanya ng Meralco. Yun ho, maliwanag ho ito nasa SALN pala. Kasi napakinggan nyo naman binabanggit niya ni Jose Claire Castro na parang baka, hindi ko alam. At pero pag sa bandang huli, tapos biglang parang meron po siyang conclusion na baka hindi niya ito naisama sa SALN. Ang dali-dali mag-research Dapat tiyakin mo na isama ba o hindi. Kung hindi naisama, huwag ka magsabi na, baka hindi naisama. So parang binibigyan mo na kagad ng mali siya, di po ba?
naku, pag hindi na isama yan, conflict of interest yan. Tiyakin mo muna na isama o hindi. Maliwanag ko na isama eh. So, kulang po ng kanyang pag-research. Kayo ho, mga kababayan, ano po masasabi nyo rito? Ako, aking pananaw ho rito, at ako, nagkaroon na rin po ako ng mga kasong libelo. Dahil sa, mahigit sa 30 years na rin po ako sa pamamahayag. Yung aking profesyon bilang kolumnista at broadcaster, talagang ganyan no, masalimut ho yan, talagang ano sa oras yan, matakaw sa oras. Yung mga hearing na ganyan mga kababayan. Pero ako naman, lahat po ng aking mga isinusulat ay talagang lahat may mga basihan at may mga source ako. Kaya bandang huli, kaya nga tayo, hindi naman po tayo nakulong. Mga kababayan. So, dito ho, tingnan ho natin, ang source niya ho, yung kay Ombudsman Remulla, mali. Naglabas na kagad ng yung Meralco Gen ay naglabas na ho kaagad ng paglilinaw at sinabi na hindi yung kumpanya na binili nila yung nakakuha ng prangkisa. Ang liwanag na ho mga kababayan, pero hindi niya po pinansin. Kasi kung papansinin po ni Yusek Castro, yung pahayag ng Meralco, hindi niya mababanatan. Ito pong si Libiste. Kaso parang ang kanyang misyon talagang durugin po Ito pong si Libiste, di po ba? Ang liwanag ho, nung lumabas ho yan, may binanggit ho si Ombudsman Remulla, agad na naglabas po ng official statement ang Meralco. At na kung saan ay nililinaw na hindi totoo na yung binili nilang kumpanya, yung may prangkisa na nakuha ni Libiste sa Kongreso. So, ang liwanag po yun, no? Pero ang ginawa ho nito ni Yusek, hindi niya po pinansin. Ang gusto niya raw po, ang dapat maglinaw, ay itong si Libiste. Nagsabi ng Meralco So, talagang gusto niya hong durugin. Sa akin pananaw lang naman ho ito At bilang isang komentarista, yun lang aking pananaw. Di po ba? At alam niyo naman sa pamahayag, talagang ganyan ho. Sige, magpaliwanag ka, Yusek Castro, subagay, nasa korte na yan, titignan ho natin, wala pa sa korte, sa piskalya, at malalaman ho yan kung, di ba sa Regional Trial Court, Balayan Regional Trial Court na po yan, na isampa itong kasong ito, at yun, abangan ho natin kung ano yung mga susunod na hakbang kung ano ang mangyayari dito po sa kasong ito laban kay Yusek Claire Castro. Okay, kayo ho mga kababayan, ano po masasabi nyo ho rito dahil sa 110 million po rito, no? Ang nais na hingin po na danyos dahil po sa sinasabing di umani paninira. So 100 million kay Congressman Libiste at 10 million naman para sa exemplary damages. At moral damages, 100 million. So 110 million plus attorney's fee na 1 million. At plus din yung mga appearances fees, incidental expenses. So iko-compute yun matapos po yung paglilintes para po sa mga legal expenses. Naku, laki ho nito. Dalaga napakarami ho nito mga kababayan. At sana po, Congressman Libiste, buti nga, maawain pa ho ito. Biruin nyo, sabi niya, hindi, wag na ho yung kasong kriminal, ayaw niya makulong ito, magdanyos ka na lang. Sige, magbigay na po kayo ng comment sa ating mga kababayan at syempre sumusubaybay dito po sa ating channel. Ano po masasabi nyo rito sa kasong ito laban po kay Yusek Castro? Ako sa tingin ko, mayayari ho siya rito. Dahil sa talagang lumilitaw talagang, birin mo, 15 na episode, dinudurog mo itong si Libiste. Ni isa man, wala kang pinuri. Ano ibig sabihin mo nun? Di ba? Siguro kung sa 15, babanatan mo, tapos kukunin mo yung kanyang yung kanyang panig, salitan okay ho yun Pero kung dire-diretso ho, di po ba, wala. Kaya dito ho, sa ating vlog, kung gusto naman magbigay ng panig ni Yusek Castro, babasahin naman natin kung ano yung kanyang statement, di ba? Bagamat may mga nauna siyang statement na kung saan, sabi niya, hindi niya pa raw nababasa
yung ano no, yung sulat o yung mismong detalye ng kaso. Ito ho, basahin ko lang ho mga kabayan, yung statement. Sige, baka sabihin niya, bakit di mo kinuha aking panig? O ito, statement from spokes Castro. Ayan, no? Sabi niya, I have not yet received the copy of the complaint filed by Congressman Leviste. Pero, ang response ko sa ngayon ay ayon lamang muna sa kanyang interview. Inamin po ni Congressman Leviste sa isang interview na ang source ng di umano'y pagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman Remulla. Pero, hindi niya sasampahan ng kaso ang ombudsman dahil sa ginagalang niya ito at kaibigan ng kanyang nanay. Ayon. Kakasuhan ba niya ako dahil sa hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang? Can we say that the statements of the ombudsman are the basis and not maligning while my statements sourced from the ombudsman are nothing but libelous? Ayan, sabi niya, maliban dyan, inamin ni Congressman Leviste na no, he is not the owner of solar para sa bayan anymore. So, yun ho. Ang sabi niya, mga kababayan, parang gusto niya idamay din dapat itong si Ombudsman Remulla. Desisyon niya ni Congressman Leviste na ikaw lang ang kasuhan. Dahil sa talagang pinraject mo siya. At sabi nga ni Congressman Leviste, ang payo nga sa kanya, pwedeng kasuhan ka ng kriminal Pero minabuti ho ni Congressman Leviste na lang, sibil. Yun po ang sabi niya. At yun ho, ang pagsasampa raw ng kasong ito, ang tunay na paraan para ako ay matigil sa aking pagsasalita at pagtalakay sa mga issue. Ako, hindi, kalokohan ito spokesperson ka. At paano ka, paano ka matitigil Araw-araw nagsasalita ka sa media. At, di ba, nasa posisyon ka, nasa gobyerno, di po ba? Okay, so magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating pinag-uusapan. Ano masasabi nyo rito? Itong si Claire Castro. 110 million. Ako, sa tingin ko, dapat pag-ipunan na ngayon ito. Dahil sa malamang matapos po itong kaso, wala na ho sa termino ang kanyang amo na si Pangulong Marcos Jr. At wala ho na sa kanya magdidepensa. Okay, sige, mag-comment na po kayo dito po sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. O yung mga may Facebook account, hanapin niyo rin po yung aking account, yung page, Eli Saludar. Paki-like po at mag-subscribe po kayo. Maraming salamat. Magandang araw po. Ito po muli si Ka Eli.